Panginoon, bakit ang tagal mo? Lord, bakit hindi mo pabigay yung dasal ko? Panginoon, bilisan mo naman. Sigurado po, nasabi na rin natin yan sa Diyos. Minsan o madalas, pag tayo ay nagdarasal, gusto natin agad mabigyan ng kasagutan at solusyon ang ating problema. At alam naman natin na walang ibang makakatulong sa atin, walang ibang makakapagbigay ng sagot at solusyon kung hindi ang Diyos. Lalong-lalo na pag naghihirapan tayo, ang nasa saloobin natin ay agad mabigyan ng solusyon yung ating problema, yung ating pagsubok. Pero ang tanong, gaano na ba katagal yung problema mo? Bago ka magmadali, tanong mo sa iyong sarili yun. Kailan pa nagumpisa yung iyong problema? Kailan pa nagumpisa yung iyong pagsubok? Bakit nagmamadali ka? Baka naman 1 buwan pa lang kayong nag-aaway ng iyong asawa. Gusto nang makipag-anal daw. Gusto nang makipaghiwalay. Nagmamadali na kayong magkaroon ng solusyon. Baka naman 2 taon pa lang nung nagumpisa na nahihirapan kayo sa inyong financial na buhay dahil sa COVID. Nalugi ang iyong business. Halos maubos na ang pera. Ikaw naman, nagpapakamatay ka na. Baka 1 taon pa lang nung nalaman mo meron ka ng sakit. Sumusuko ka na. Ayaw mo na. Nagagalit ka sa Diyos. Nagagalit ka sa mga tao. Nagagalit ka sa mundo. Gaano na ba katagal yung iyong problema? Dahil bago ka magreklamo na napakabagal ng Panginoon, ito ang iyong tandaan. Ito po ang iyong tignan. Merong mga ibang tao na merong mas malalang problema, mas matagal na nilang tinitiis, mas matagal na nilang hinaharapan, mas matagal na nilang binubuhat, pero hindi sila nagrereklamo, hindi sila sumusuko, at hindi sila nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Ito yung pinakita sa atin ng Ebanghelyo. 2 kwento, pinag-isa. Ang unang kwento ng isang ama lumapit kay Jesus dahil may sakit ang kanyang anak na dalaga. Nagmamadali, Panginoon, tara po, sumama po kayo para mabuhay, para gumaling itong aking anak. Sumama ang ating Panginoon. Pupunta pa sa bahay niya. Pero, ang pangalawang kwento, eto. Meron naman isang babae na may sakit, hemorrhage. Walang tigil ang paglabas ng dugo sa kanya. Ilang taon na daw siyang may sakit. 12 years. Ang dami na niyang pinuntahan na doktor, na ubos na ang kanyang kayamanan. Napakasakit na ng kanyang nararamdaman, naghihirap pa siya. At si Jesus na lang ang huling pag-asa niya. Hinawakan niya yung kanyang damit at dahil lang doon, gumaling siya. Instant. After 12 years, pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos na naubos lahat ng kanyang kayamanan, hinawakan lang niya yung laylayan, yung damit ng ating Panginoon. Gumaling siya. Ang bilis. Napahinto itong ating Panginoon. Hinahanap siya. Nakalimutan niya yung kanyang pinupuntahan. At naisip ko lang po na yung tatay siguro nagpapanik. Gusto sigurong hilain ng ating Panginoon. Panginoon, ano pang ginagawa mo? Bilisan mo, mamamatay na yung aking anak. Pero bakit huminto ang ating Panginoon? Gumaling na yung babae. Para naman magkaroon na ng ending, katapusan, yung kanyang paghihirap. Itong ama, nagmamadali. Pero nakalimutan niya, yung tao na gumaling, ang tagal na kayang naghihintay, ang tagal na kayang nagtitiis, siya, yung problema pa lang niya, kanina lang. Pero ang nakalimutan niya, ito, na ang ating Panginoon ay hindi mo maikukulong sa oras.
Jesus was taking His time because Jesus is above time. Amen? Tandaan niyo po yan. Bakit para sa atin napakabagal ng ating Panginoon? Hindi siya mabagal. God is only taking His time. And why is He taking His time? Because He owns time. Sa Kanyang oras. Hindi naman siya nauubusan ng oras. Sinong nauubusan ng oras? Tayo. Tayong mga tao. Bakit nagmamadali tayo? Kasi alam natin, hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin pagmamay-ari ang oras. Pero magtiwala ka. Dahil ang Diyos, siyang may-ari ng oras, siyang may hawak ng oras, magagawa niya ang lahat. At yan yung pinakita niya, bandang huli. Kahit na na-late siya, nahuli daw siya dahil pagdating niya doon sa bahay, namatay na yung bata. Siguro hindi lang pinarinig sa atin dito, hindi lang pinakita sa Ebanghelyo. Galit na galit siguro itong tatay. Gustong sabihan si Jesus, bakit ka pa kasi huminto? Kung nagmadali tayo, sana binuhay mo na, buhay pa yung aking anak. Magaling na sana siya ngayon. Pero ang tagal-tagal mo. Ano pa kasi yung ginagawa mo? Sino pa kasi yung kinakausap mo? Pero nung sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, magtiwala ka. Kasi ako ang may hawak ng oras at ng buhay. That is the good news. Who holds time and life? Who owns time and life? It is the Lord. Bakit natin siya pagmamadaliin? Bakit natin siya susumbatan na napakabagal niya, na napakatagal niya? Kung wala tayong paniniwala sa Kanya, ay talagang magiging aburido tayo, nagagalit at magingit-ngit. Remember that, my dear friends. God owns time and life. God is beyond time. And God is life. Ito din po ang tandaan natin, na pag hindi pa binibigay ng Diyos ang iyong dasal, ang iyong hiling, anong ibig sabihin? Meron siyang sinasagot na ibang dasal at hiling. Hindi pa panahon para ipagkalob sa iyo kung ano yung iyong dinadasal at hinihiling. It's still not your time. Remember that. Hindi mo pa panahon. Kung ngayon wala pa, anong ibig sabihin? Binibigay niya yung kanyang panahon, yung oras niya. Sinasagot niya yung dasal ng iba. Kamukha nung ating nakita sa Ebanghelyo. Bakit wala siya doon sa bahay nung bata na may sakit? Because he was responding to the prayer of that woman with sickness, with hemorrhage for 12 years. It was her time. Panahon niya. Pagbigyan naman natin yung iba. Huwag naman tayong maging makasarili. Hindi naman lahat ng bagay tungkol lang sa iyo. Meron din mga ibang tao may hinihiling sa Panginoon. Meron din mga ibang tao, meron din dinadasal sa Diyos. At baka mapahiya ka. Pag narinig mo yung kanilang pinagdadaanan, baka makita mo yung iyong problema. Wala man sa kalingkingan ng kanilang pinagdadaanan. Pero kung magreklamo ka, kala mo pasan mong daigdig. But remember, there are people who have far worse problems than you. Isipin nyo yun. Merong iba, mas malala ang kanilang problema, mas masakit ang kanilang pagsubok, but do you hear them complaining? Do you see them giving up? Hindi. Hindi. Sila'y nananatiling, nananalig at naniniwala sa Diyos, kumakapit sa Kanya. Kaya dapat gawin mo din silang inspirasyon na merong mga tao patuloy na lumalaban sa gitna ng kanilang pagsubok at problema. At ang mabuting balita, darating din ang panahon, darating din ang oras. Kung ano yung hinihiling mo, pagkakalob din ng Diyos. Your prayers will be answered in God's time. Bibigyan ka din ng panahon at oras ng Diyos. Let us have faith that Jesus is coming to save us, to help us,
and to fill us with His grace. Ang tanong, pag kayo po hindi pinagbigyan, ano yung nararamdaman niyo? Di ba madalas nagtatampo tayo? Di ba madalas naiinis tayo? Di ba madalas nagagalit tayo, sumasama ang ating loob? Normal lang po yun. Pero sana naman pagdating sa Diyos, pag ikaw ay nananalangin at nagdarasal at may hinihingi sa Panginoon, wag sanang sasama ang loob mo sa Kanya pag hindi Kanya pinagbibigyan minsan. Ano ba ang karapatan natin, tayong ginawa ng Diyos, na magreklamo sa Kanya? Ano ba ang karapatan natin na sumama ang loob natin sa Diyos? May karapatan ba tayo na magalit sa Diyos pag hindi niya binibigay yung ating hinihingi? Di ba wala? Bakit wala tayong karapatan na magreklamo sa Kanya, na sumama ang loob natin sa Kanya, na magalit tayo sa Kanya? Kasi ginawa lang tayo ng Diyos. Kasi walang utang na loob ang Diyos sa atin. Tayo nga ang may utang na loob sa Diyos. Kaya nga po sa susunod, na kung ikaw ay magdarasal, hihingi at mananalangin sa Diyos, ito dapat ang iyong ugali. Ito dapat ang iyong disposisyon. Magpakumbaba kang wag susuko. If you want your prayers to be answered, this should be your character. This is what you should do. You should be persistent in humility. You should have a humble persistence in praying, in approaching the Lord, in asking God for your intention and petition. Ito po yung narinig natin. Napakaganda sa Ebanghelyo. Itong ina, itong dayuhan, nakikiusap sa Diyos na pagalingin, paalisin na masamang espiritu na sumanib sa kanyang anak. Pero napahiya siya sa Panginoon. Kasi sinasabi ni Jesus, dayuhan ka, huli ka. Uunahin ko muna mga kababayan ko, ang mga Hudyo. Sinabihan pa nga siya na para daw siyang isang aso. Pero anong ginawa ng babae? Kahit na hindi siya pinagbigyan, kahit na hinindihan siya ng Panginoon, tumigil ba siya? Hindi. Nagpatuloy pa rin siya, sumubok pa rin siya, at nagpakumbaba siya. Umpisa pa lang nagpakumbaba na yung babae. Makikita niyo po ito doon sa kanyang ginawa. Nagpatira pa siya. Nanikluod siya sa Panginoon. Kaya naman lumambot ang puso ng Panginoon. At hindi lang yun. Nabilib pa si Jesus sa kanya. Kung gusto mong mabilib din ang Diyos sa iyo, at kung gusto mong sagutin na niya yung matagal mo nang hinihingi, hinihiling, pinagdarasal, matuto kang magpakumbaba at huwag kang susuko. Ano man yan, sa pinansyal man, sa inyong relasyon, sa iyong mga sakit, be humble and be persistent. Remember this, my dear friends. God's denial are God's trial. Amen? God is just testing you. And God wants to know, how much do you want it? Gaano mo ba kagusto itong hinihiling mo? Dahil kung talagang gustong-gusto mo, paglalaban mo. Di po ba? Dahil kung mababaw lang ang iyong kapit, konting pagsubok lang, bibitaw ka. Meron pong isang ina nagpapatulong sa akin ngayon. Kasi gusto daw po na pumasok sa seminaryo ng anak niya. Sabi ko sa kanya, lumapit siya dun sa parish priest niya, sa parokya nila. Kausapin niya yung pari nila para tulungan yung kanyang anak sa pagpasok sa seminaryo. Kinausap po yung pari. Bumalik po sa akin nagwakwento. Sabi, Father, napahiya po ako doon sa pari. First time ko po naramdaman nito. Parang ayaw ko na po. Naiyak po ako. Kasi sabi nung pari, mag-high school pa lang yung anak mo. Wala naman magkaka-interest na tumulong sa kanya. Kayo na muna, kaya nyo naman yan. Father, nahihirapan din naman kami sa buhay. May problema yung business namin, yung negosyo namin, kaya nga nagpapatulong kami. Ang hirap po. Tapos sabi ko po sa kanya,
Unang pagsubok pa lang, bumibigay ka na, sumusuko ka na. Ako nga, narinig ko talaga. Naghahanap ako ng benefactor, sinabihan ako. Sino magpapare? Yung batang yan? Di ako naniniwala, matatapos yan. Ang dami ko nang tinulungan na nagpapare, hindi natapos. Anong pagkakaiba ng mga yon dyan sa batang yan? Una pa lang, oo, masakit, may pagsubok, pero tinandaan ko yon, sabi ko po doon sa ina. At ginamit ko yung bilang inspirasyon, motibasyon, para lumaban ako, para hindi sumuko, para makuha ko, makamtan yung talagang gusto ko. Yan, umpisa pa lang. Kung gustong gusto mo, paglalaban mo. Pero anong sikreto? Pagpapakumbaba, tiyaga, tatag, at huwag kang susuko. Ikaw, kayo po, kumusta na ang inyong nararamdaman? Kumusta na inyong mga naiisip? Ano yung mga bagay na hanggang ngayon hindi pa binibigay ng Diyos? Ano yung mga dasal, dalangin na hindi niya kayo pinagbigyan? Susuko ka ba? Ikaw ba'y magagalit? Sasama ba ang loob mo sa Kanya? Huwag naman sana. Dahil kung ikaw ay magpupursige, kung ikaw ay magtsatsaga lang at magpapakumbaba sa harap niya, mabibilib din siya sa iyo at pagbibigyan ka niya sa hiling mo. All prayers God hears, but not all prayers God responds to. Lahat ng mga dasal naririnig ng Diyos, pero hindi naman lahat ng dasal ay sinasagot ng Diyos. Amen? Ano yung mga dasal na naririnig ng Diyos pero ayaw niyang sagutin? Una, ang mga dasal na may kataasan ng loob. If you pray with pride, yes, God will hear you, but God will not listen to you. God will not respond to you. Pinapaalala din ng ating Panginoon. Turo niya, huwag tayong magdadasal ng napakarami nating ginagamit na salita. Do not babble like the pagans. Isa sa mga dasal na naririnig ng Diyos pero ayaw na ayaw niyang napapakinggan sa atin ay yung basta't na lang tayo nagsasalita, nagdadasal, pero hindi natin iniintindi, inuunawa, o hindi galing sa puso ang ating sinasabi. Ayaw din ng Diyos pakinggan ang dasal na mga makasalanan. Kung ikaw ay magdadasal sa Diyos, kailangan ang iyong pagdarasal ay mamunga sa pagbabago ng iyong pagkatao. Amen? Because it is written in the letter of Saint Peter that God's ears are closed to the prayers of the wicked. Kaya kung dasal ka ng dasal, alam mo, meron kang kasalanan, hindi ka naman nagpapakumbaba, hindi ka naman humihingi ng tawad, walang kabuluhan ang iyong pagdarasal. Your prayers will not reach the ears of God. These are the prayers that God hates to listen to. Meaningless prayers, proud prayers, prayers of the wicked, of the sinful. Pero merong tatlong dasal na gustong-gustong pinakikinggan ng Diyos. The first prayer is silent prayers. Ang pagdarasal na tahimik lang. Ano ang turo ni Jesus? Sabi niya, kahit na wala kang sabihin, kahit na hindi marami ang iyong pangungusap o salita, alam na agad ng inyong Ama ang inyong kailangan. God sees what is in your heart. God knows what you need. Just remain silent. Dahil sabi nga po, napakaganda ni Saint Mother Teresa, that in silence, God speaks to us. In silence, God speaks to us. And listening is the beginning of prayer. Bakit po kailangan nating tumahimik lang pag tayo ay nagdarasal? Dahil ang gusto lang ng Diyos, yung makasama tayo. Bakit ba tayo ginawa ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos na may mahalin. God is love. God is overflowing with love. Anuhin niya yung umaapaw na pagmamahal. Ang pagdarasal ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos.
Pero minsan, hindi po ba, pag mahal na mahal mong isang tao, kahit na hindi kayo mag-usap, yung manatili lang kayo, magkasama, close, intimate, approximate, sapat na yun. Di po ba? Kayo pong mga matatagal ng mag-asawa. Di ba habang tumatagal kayo, nagkakaintindihan kayo kahit na walang imik, walang salita. Pag tumanda na kayo, tumagal na kayo sa inyong pagsasama, hindi na kayo kailangan magkwentuhan hanggang umaga. Pag matagal na kayo nagsasama, hindi po ba sapat na yung magkasama kayo, nagyayakapan kayo, alam mo, nandyan ang bawat isa para sa Kanya. Yun lang hinihingi ng Diyos sa atin. By being silent, we are present with the Lord. Kaya bago ka magsalita, manatili ka sa Diyos. Tandaan niyo po ito, hindi naman paramihan ng sinasabi pagdating sa pagdarasal. Paramihan ng oras. Gaano ka katagal nagdarasal? How much time do you spend with God? That is what matters to the Lord. Amen? Be silent, be present with God. God loves that prayer. But secondly, God loves genuine prayers, truthful prayers. Ang pagdarasal na totoo, ang hinahanap ng Diyos, pag nagdarasal ka, taos sa puso mo. God loves prayers that are straight from the heart. Amen? Remember how God responds to Elijah. May kwento po sa Biblia, ang ganda, na itong propeta, hinihingi sa Diyos, Lord, patayin mo na lang ako dahil hirap na hirap ako. Nagpadala po ng anghel itong Panginoon para iligtas si Elijah. Hinihingi niya, patayin mo na ako, pero niligtas siya. Pero tingnan niyo po, ano ba yung dun sa dasal ni Elijah na narinig ng Diyos? Yung totoo, yung nandun sa puso niya. Wala naman tayong maitatago sa Diyos eh. Kaya nga, isa sa mga pinakamagandang dasal ay yung pagbubukas ng isip natin at ng puso natin sa Diyos. A true prayer is an opening of oneself to God. Tingnan niyo po, mababasa niyo din, di ba? Sa Ebanghelyo, pag humihiyaw, sumisigaw, yung mga tao sa ating Panginoon, nagpapatulong, yun yung naririnig niya. Kaya, tanungin mo yung sarili, totoo ba ako sa aking pagdarasal? Kung ano yung iyong nararamdaman, buksan mo yan sa Diyos. Kung pagod ka, kung nagsasawa ka, nawawalan ka ng pag-asa, frustrated ka, disappointed ka, natatakot ka, huwag mong itatago yan sa Diyos. Sabihin mo at magtiwala ka. Nakikinig siya at tutulungan ka niya. Amen? Third and last, God loves also the prayers of the faithful. Faithful praying. That is what God loves. That is what God hears, listen to, and responds. Hindi lang tayo dapat magdasal na may pananalig at pananampalataya sa Diyos. That is praying full of faith. Pero yung sanang magdasal ka, palagi, maging tapat ka sa iyong pagdarasal. Tinuturo po sa atin yan ni San Pablo eh. In his letter, he said, pray unceasingly. Jesus also taught that to his apostles, to his disciples, to never lose heart in praying. Huwag sanang masira ang loob natin sa pananalangin. Kaya nga ang Diyos, binigyan tayo ng halimbawa. Ano po ang ginagawa ng ating Panginoon? Umaga, gabi, nagdarasal. Always in communion with His Father. Are you faithful in praying? Napakarami po nagdarasal lang pag may problema. Amen? Aminin. Pero kayo ang tanungin ko, anong mararamdaman mo kung naaalala ka lang ng isang tao pag may kailangan siya? Di ba? Maiinis ka. Pag naaalala ka lang, pag meron siyang kailangan, ano ka sa kanya? Mahal ka niya? O ginagamit ka lang? Ganyan din ang nararamdaman ng Diyos. Bakit minsan nagtataka tayo, hindi tayo sinasagot ng Diyos? Baka naman, nagdarasal ka lang sa Kanya pag meron kang kailangan. Baka naman, ginagamit mo ang Diyos. Baka naman, wala ka talagang pagmamahal at katapatan sa Diyos. There is this very beautiful verse in the Psalms that says that God loves to hear those who pray to Him night and day. That those who meditate in the law of God night and day shall find delight. Tingnan niyo po,
yung taong tapat na nagmumuni-muni, nagdarasal sa Diyos, ay makakatuklas, makakatanggap ng ligaya, ng tuwa at ng saya. Kaya nga po, sana wag nating kalimutan to remember these 3 very good qualities that God loves in our prayers. Dear friends, when you pray, just be present with God. Be silent. Secondly, be truthful. Maging totoo ka. And be faithful. Palagi kang magdasal. Huwag kang magsasawa. Kung ganito ka magdasal, hindi lang pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Pupunuin ka pa niya ng umaapaw na grasya. Lahat ng iyong pangangailangan ay pagkakaloob niya. Paano mo makukuha ang iyong pinapanalangin? May sikreto ba para makuha mo yung iyong pinagdarasal? Di ba, palagi naman tayong nagdarasal Palagi tayong nananalangin. Pero bakit ba minsan sa buhay, yung ating pinagdarasal, hindi binibigay sa atin ng Diyos? Meron bang sikreto sa tamang pagdarasal? O baka naman merong kulang sa ating pananalangin? Balikan po natin itong ating nabasang ebanghelyo. At makakakita po tayo dito 3 sangkap o sikreto para makuha natin yung ating dinarasal o yung ating hinihingi sa Diyos. Anong sabi ni Jesus? Una, humingi ka. Ask. Pangalawa, ask in my name. Humingi kayo sa pamamagitan ng aking pangalan. At pangatlo, ibibigay sa inyo kung ito ay makakapagpuno, makakapagkumpleto ng inyong tuwa at saya. Yan yung 3 elemento o sikreto na dapat nanduroon sa ating dasal o panalangin. Una, itanong natin sa ating sarili, ako ba ay humihingi sa Diyos? Sabi po ni Padre Pio, prayer is the key to the heart of God. Ang dasal ay ang susi para mabuksan mo ang puso ng Diyos. Ganda po, no? Bakit minsan meron tao, hindi siya humihingi, nag-e-expect lang siya, hindi siya nagdarasal? Sino itong mga taong ito? Sila yung mga taong nabubuhay sa kasalanan. Pag ikaw ay nagkakasala, pag ikaw ay may kasalanan, pag masama ang iyong puso, hindi ka magdarasal. Hindi ka lalapit sa Diyos. Pag tayo po ay nagkakasala, isipin nyo, nawawala natin yung susi sa puso ng Diyos. Kaya nga, ang mga nagkakasala, hindi mabibigyan dahil hindi naman sila humihiling. Hindi naman sila nagdarasal. Kung gusto mong mabigyan sa iyong pagdarasal, sa iyong hinihiling, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magpakumbaba. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong iwanan ang kasalanan. In order for you to receive what you are praying for, you must be in a good disposition. You must be contrite. You must try to live a holy way of life. Nakakapagdasal lang tayo at nakakahingi tayo sa Diyos kung tayo ay nagpapakumbaba, umalis sa ating pagkakasala. Pangalawa, kung tayo ay magdarasal, kailangan magdasal tayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sabi niya, ask in my name, and the Father will give you whatever you ask. Pag tayo ba'y nagdarasal, sinasama ba natin ang pangalan ni Jesus, yung pangalan ng ating Panginoon? Bakit napakahalaga, napaka-importante nito? Kasi tandaan niyo po, the name of Jesus is powerful. Ito daw po yung pangalan na kung saan lahat ng mga tao ay dapat lumuhod. The name in which every knee should bend. Yan yung paniniwala ng mga Hudyo. Pag sinabi yung pangalan ng tao, ito'y nagdadala ng presensya. Napakahalaga ng pangalan dahil meron itong kapangyarihan. Kaya nga po, when we use the name of Jesus, remember this, it purifies and clarifies our prayer. Pag ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, nililinis niya, ginagawa niyang puro, itinutuwid, itinatama niya yung iyong dinarasal. Halimbawa na lang po,
Sa tingin niyo po ba, ipagkakaloob ng Diyos yung panalangin kung ganito nananalangin yung tao? Lord, sana po hindi ako mahuli nung aking asawa na nambababae. In Jesus' name, sabi niya. Sa tingin niyo po ba sasagutin ng Diyos yung ganitong panalangin? In Jesus' name, sana hindi ako makulong sa pagnanakaw ko dito sa opisina sa aking trabaho. Isipin niyo po yun. Di ba? Pag ginagamit mo yung salitahan ng Diyos, tapos sinasama mo dun sa iyong kagustuhan, nagiging malinaw sa iyo ang kagustuhan ng Diyos. Nagiging malinaw sa iyo kung tama ba o mali yung iyong hinihiling. Amen? In Jesus' name, Lord, pagalingin mo ako. How does that feel? Tama, mali. In Jesus' name, naniniwala ako, Lord, sana mabayaran ko yung aking mga utang. Tama o mali? How does that feel? In Jesus' name, Lord, sana patayin mo itong aking kinaiinisan, itong aking kaaway. Tama o mali? Nararamdaman mo? Mali. Di po ba? Anong ginagawa ng pangalan ni Jesus pag sinasama natin dun sa ating panalangin? Nililinis yung ating panalangin, itinatama yung ating kahilingan, itinutuwid yung ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Why are you not able to receive what you are praying? Maybe because you have the wrong motive. Maybe because it is not really the will of God for you. Kaya nga po, huwag mong kalimutan isama yung makapangyarihan na pangalan ni Jesus dyan sa iyong panalangin. Dahil gagawing malinaw ng Diyos sa iyo, ano ba yung tama na dapat ipagdasal mo sa iyong buhay. Pangatlo at kahuli-hulihan, pag tayo ay nagdarasal, dapat unawain din natin, hanapin din natin kung ano ba yung makakapagpuno ng ating tuwa. Ano yung makakakumpleto sa ating saya. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay yung hindi lang panandali ang tuwa at saya. Gusto niya tuwa na nagtatagal. Sabi niya, whatever you ask, you shall receive so that your joy will be full. That is the will of God for us in our life. To have a life full of joy and happiness. Not only temporary joy. Hindi panandaliang tuwa. Dahil ang panandaliang tuwa, ang nagbibigay dyan ay ang masama ang demonyo. For the Lord, God wants us to be happy forever. Kaya nga, pag tayo ay nagdarasal, nasabi natin, Lord, sana po ako ay maging milyonaryo in Jesus' name. Talaga bang pera ang gusto mo? O baka ang gusto mo lang peace of mind? Talaga bang pera lang ang gusto mo? O baka ang kailangan mo lang yung wala kang sakit na nararamdaman sa iyong pangangatawan? We could pray, Lord, sana po magkaroon ako ng magandang bahay, magandang sasakyan, magandang trabaho. In Jesus' name, there's nothing wrong about that. Pero baka ang talagang kailangan mo ay yung may minamahal ka at minamahal ka. Baka ang tunay na makakapagpuno sa iyong buhay ay yung nagmamahalan kayo ng iyong asawa, ng iyong pamilya. What the Lord gives us is fullness of joy. What the Lord provides for us are things, experiences that makes our joy complete. Anong iyong panalangin? Keep on praying. Keep on trusting the Lord. And remember, whatever you receive, that is the most good for you. There will come a time in our life that we will feel all alone. Darating sa ating buhay, mararanasan mo na parang mag-isa ka lang. Ang mga araw-araw na nagtatrabaho, mag-isa na kumakayod para sa kanilang mga pamilya. Pag uwi pa nila, ang gusto lang nilang maranasan magpahinga. Pero pag uwi pa nila, anong dadatnan nila? Napakarumi ng bahay. Gusto lang nilang kumain at magpahinga. Pagod na sa trabaho, pag uwi, sila pa magluluto dahil ayaw magluto ng kanilang mga asawa o napakatamad ng kanilang mga anak. Amen? Minsan, ganyan din ang nararanasan ng mga kapatid nating OFW. Malayo na sa pamilya. Pag-uwi pa dito sa Pilipinas, kala mo ATM machine sa mga kamag-anak. Naaalala pag kailangan ng pera. Pag may pera na, nakakalimutan na. Napakahirap na malayo sa pamilya.
nagtatrabaho sa harap ng mga dayuhan na hindi mo man maintindihan na kanilang salita. Nalilito ka, nagugulo ang iyong isip, you feel alone. Minsan, ang mga mag-asawa, nararamdaman din yan. Nararamdaman na parang hindi sila maintindihan ng kanilang asawa. Dahil bubuksan pa lang ang nararamdaman, itong isa agad magsasalita na. Agad hinuhusgahan lahat na sinasabi ng kanyang asawa. Kaya imbis na magsalita, mag-open o mag-share, tatahimik na lang. Marami din sa atin nararanasan na mabait ka naman sa kanila, mabuti ka naman, pinagbibigyan mo ang iba. Pero bakit bandang huli, ikaw pa yung masama, ikaw pa ang sinisira. We will experience that in our life. Being alone, parang ikaw laban sa mundo. At ang tanong, ano ang gagawin natin kung nararamdaman mo na mag-isa ka, laban sa iyong pamilya, laban sa ibang tao, laban sa mundo? Ano ang gagawin mo? Tandaan niyo po ito. Kung kala mo mag-isa ka, manatili kang mag-isa kasama ang Diyos. If you feel all alone, be alone with God. Dahil pinapaalala sa atin ng Panginoon, basta't nakaugnay kayo sa akin, magiging mabunga ang inyong buhay. Lahat ay magagawa natin kung tayo ay mananatili sa Diyos. Pinapaalala ni Jesus sa atin, wala tayong magagawa, manghihina tayo, mawawala ng kahulugan ng ating buhay kung lalayo tayo sa Kanya. Darating at darating ang panahon na lalayo ang iyong mga kaibigan. Mawawala ang iyong mga minamahal. Pero pag dumating ang oras na yon, sana huwag kang mawala na kasama ang Diyos. Dahil ang Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos lang magpapalakas sa iyo. Ang Diyos lang magtutulak sa iyo para pagpatuloy mo ang buhay na ito. May nakilala po ako, isang follower natin. OFW po siya. Umuwi po siya dito sa Pilipinas. Pero nakakalungkot na kwento, yung kanyang bahay na pinapagawa, hindi matapos-tapos. Naka-4 na po siyang kontraktor, engineer, pero yung 4 niloko siya dahil sa pera. Marami po siyang pinagkatiwalaan, kamag-anak, kaibigan, pero dahil sa pera, tinangay, sinira yung kanilang pagkakaibigan, yung kanilang pagiging magkamag-anak. Nakakalungkot po kasi pati yung kanyang kapatid, nag-away sila, nagdemandahan dahil lang sa lupa. At sabi niya sa akin, hindi ko makalimutan, Father, ang dami ko nang nasayang na pera, mag-isa na lang ako, namatay na yung mga magulang ko, ganyan pa yung nangyari sa amin ng kapatid ko, 2 na lang kami. Pero dahil sa Diyos, yan na lang yung dahilan ko bakit nagpapatuloy ako sa buhay. Kaya nakakaraos ako sa dami ng problema. Ang Diyos lang ang nagpapalakas sa akin. Ang Diyos lang nagbibigay sa akin ng buhay. Hindi ko na nga alam kung para saan ang buhay na ito. Ang alam ko lang, nakakapit lang ako sa Diyos. Pag gulong-gulo na tayo sa ating buhay, napakaganda ng paalaala. Huwag ka sanang mawawala sa presensya ng Diyos. Kumapit ka lang. Dahil ang Diyos ang magsisilbi na direksyon natin sa buhay. Remember that God is both our anchor and our compass. Anchor, angkla. Kailangan yan. Dahil pag dumating na ang bagyo, ang unos, pag wala kang anchor, pag walang pabigat ang barko, anong mangyayari? Tatangayin ito ng bagyo. And God is our compass. Ang magbibigay ng direksyon. Pag napakadilim na ng iyong buhay, pag hindi mo na alam kung saan ka papunta, bumalik ka sa Diyos, manatili ka sa Diyos, at ipapakita ng Diyos kung saan ka ba dapat pumunta. Papaliwanag ng Diyos sa iyo para saan pa ang buhay na binibigay niya sa iyo. May napakagandang dasal at panalangin po si Padre Pio. Ang pamagat po, Stay with me, Lord. Hanapin niyo po sa internet. Pag hinang-hina ka na, pag gusto mo nang sumuko, pag napakagulo na ng iyong isip, pag wala ng kwenta, tingin mo wala ng halaga, kwenta ang buhay mo, please try to pray that very beautiful prayer. Stay with me, Lord. Manatili ka sa akin, Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Madalas tayo hindi tayo nananatili sa Kanya.
Pero ang Diyos, kailanman hindi tayo iiwan. Lalong-lalo na sa mga panahon na litong-lito tayo, sa mga panahon na hindi na natin alam kung anong ating gagawin. Sabihin mo, dasalin mo, manatili ka, Panginoon. Why do you think God is not answering our prayers? Dasal ka na ng dasal, palagi ka naman nagsisimba, hindi ka nakakamintis sa iyong pananalangin. Pero bakit ba minsan, kahit na anong dasalin mo, anong gawin mo, hindi ka pinagbibigyan ng Diyos? Are we doing something wrong? Ano ang ginagawa nating mali? Ang tagal mo ng pinagdarasal na gumaling ka sa cancer mo, wala pa rin. Ang tagal mo nang nire-request sa Diyos kung saan-saan ka na simbahan napupunta, kung sino-sino ng pari at madring kinakausap mo para gumaling lang sa sakit na diabetes o mawala, tumigil yung pagdadialysis ng mahal mo, wala pa rin. Iniyak mo ng lahat sa Diyos para lang magbago yung asawa mo, wala pa rin. Lumakad ka na ng nakaluhod sa loob ng simbahan, konti na lang, humiga ka na. Pero bagsak pa rin ang business, puno ka pa rin ng utang. Ilang oras kang nagro-rosaryo, lahat ng mga novena, ginawa mo na. Pero bakit wala pa ring sagot sa Diyos? Maybe because, my dear friends, we are not actually praying. Many times, what we are doing inside of the church or in our prayer times is not actually praying. But actually, a lot of us are just complaining. Amen? Aminin nyo yun. Marami sa atin hindi naman nagdadasal. Pag merong problema, pag merong pagsubok, palagi nagrereklamo sa Diyos. Is it bad to complain? No. Lalong-lalo na kung yan yung laman ng puso mo. But there is something better than complaining to the Lord. Remember this. It is better to praise God before you complain to God. Praise God. Be grateful to God. Thank the Lord before you complain. Bago ka magreklamo, purihin mo muna ang Panginoon. Bago ka maglabas ng sakit ng loob, pasalamatan mo muna ang Diyos. Because when you bless the name of the Lord, God will bless you. And that is proven. We heard that in the story of Tobit. Lungkot na lungkot itong si Tobit dahil bulag siya. For 8 years, feeling niya wala siyang silbi. Yung asawa niya, siya yung nagtatrabaho para sa kanya. But see, he did not complain to God. Nung sobrang lungkot na niya, anong ginawa niya? He prayed. But how he prayed? He praised God. He blessed the name of the Lord. Sabi niya, "You are righteous, O Lord. All of your deeds are just." Ganun siya nagdasal. Hindi niya sinabi, "Panginoon, bakit ganyan ka naman? Binulag mo ko. Panginoon, wala naman ako ginagawa sa iyo. Bakit ginawa mo akong baldado? Walang kwentang tao." See, in his grief-stricken spirit, he first praised the Lord. Meron pang isang karakter sa kwento. Ang pangalan po niya si Sarah. Hindi naging mapalad sa mga nakasama niya, mga naging asawa niya dahil meron daw isang demonyo na pumapatay sa mga asawa niya. Ininsulto siya. Sinabihan siya na isa siyang sumpa. And she was depressed. Sobrang lungkot din niya dahil mag-isa na lang nga siya, pinagtatawanan pa siya. Iniisip niya magpakamatay. Pero bago niya ginawa yung hindi tama, anong ginawa niya? She prayed. Nagdasal din po siya. At ano po ang sabi nitong si Sarah? Her prayer is like this: "Blessed are you, O Lord, merciful God. Blessed is your holy and honorable name. Blessed are you in all of your works forever." Wala siyang binanggit tungkol dun sa kanyang naranasan, dun sa sumpa na bakit naman hindi nagtatagal yung mga asawa niya. Hindi niya tinatanong sa Diyos, bakit ganyan ang nangyayari sa kanyang buhay? Hindi niya kinuwento sa Diyos yung pag-iinsulto ng isang babae sa kanya. But see, her prayer was all about God, praising God. And because she blessed the name of the Lord, God blessed her. Dahil itong dalawang taong ito, pinuri nila ang Panginoon.
tinulungan sila ng Panginoon. Itong si Tobit, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakakita siya muli. Itong si Sarah, sabi, binigyan ng asawa, yung anak ni Tobit. Pinadala si Arkanghel Rafael para puksain yung demonyo dun sa buhay ni Sarah. And I think this is a very beautiful message for all of us. God is teaching us how we should relate to Him. That we should first stop complaining. Because when you complain, you attract a lot of negative things, bad things in your life. Amen? Hindi niyo po ba napapansin yon? Pag kayo ay nagrereklamo, mas marami pang masasama ang dumarating sa buhay mo. But instead of complaining, keep on praising the Lord. In the midst of your pain, sa gitna ng iyong pagsubok, kahit na ikaw ay nalulungkot at nadidepress, pagpatuloy mo ang pagsisimba, pagpatuloy mo ang pagdarasal, hayaan mo yung mga masasamang nangyayari sa buhay mo. Focus on God. Praise God. Bless the name of the Lord and believe God will also bless you. Remember, there are two kinds of people in the world. Those people who look at the rain and those people who look at rainbows. San po kayo doon? Yung tao na pag tumingala sa langit, ang palaging nakikita, ulan. O ikaw yung tao ba na kahit na madilim ang kalangitan, nakakakita ka pa rin ng bahaghari? Remember that God is our rainbow in the midst of our storms. Allow the storms to pass in your life. Kung sobrang bigat na ang buhay mo, be like a cloud, cry, umiyak ka. Walang masama doon. But always remember, there is always a rainbow after the storm. Trust the Lord that God will give His light. God will return colors in your life. Just stop complaining, because your complaining makes your world darker. But when you praise the Lord, when you bless His name, that is when the light of God comes to you. That is when God blesses you the most. Gusto niyo po bang malaman ang pinakamakapangyarihang dasal? Do you want to know the most powerful prayer? Hindi niyo po ba napansin na marami sa atin nagdarasal, pero napakadalas hindi sinasagot ng Diyos ang ating hinihiling? It is maybe you are not praying the most powerful prayer. Napakarami nating alam na dasal, napakarami nating dinadasal na panalangin. But there is one very powerful prayer that we should say. At ano po yung pinakamalakas na panalangin? Ang tawag po nila dito ay the Jesus Prayer. Remember that. And how do you say the Jesus Prayer? Hindi po mahirap i-memorize. Ganito lang po kasimple. Pag magdadasal ka, pag mananalangin ka, just only say the name of Jesus. That's simple. That is the most simple and yet the most powerful prayer. The name of Jesus. Kabukas ng iyong mata sa umaga, umpisahan mo sa ngalan ng Panginoon. Sabihin mo, Jesus, Jesus. Bago ka matulog, kahit na wala kang maraming sabihin sa Diyos, end your day with the name of Jesus. Why is this prayer the most powerful? Bakit itong dasal na ito, ang pangalan lang ng ating Panginoon, ay napaka-makapangyarihan? Bakit napakalakas? Ito ay dahil sa ating nabasa sa Ebanghelyo. Narinig niyo po ba kung ano ang turo ng ating Panginoon? Sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. Gagawin daw ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, totoo ang Diyos diyan. God never breaks His promise. God is always true to His word. Hindi nagsisinungaling ang Diyos.
Kung nagsisinungaling ang Diyos, bakit Diyos pa siya? Kung hindi totoo ang Diyos sa kanyang salita, bakit pa tayo maniniwala sa Kanya? Di po ba? So kung sinabi ni Jesus, kung tinuro ng ating Panginoon, ano man ang hilingin niyo sa aking ngalan, ipagkakaloob ko sa inyo, bakit hindi natin hilingin sa pangalan ng Panginoon? This is the reason why His name is the most powerful prayer. Kailangan nandoon ang pangalan ng kanyang anak. Bakit? Kasi anak niya. Hindi mapagkakait ng ama ano man ang hihilingin ng anak. Amen? Bakit minsan hindi tayo pinapakinggan ng ama? Dahil makasalanan tayo. Dahil may pagkukulang tayo sa Diyos. Pero pag narinig ng ama na hinihiling natin ito sa ngalan ng kanyang anak, dahil ang kanyang anak perpekto, dahil ang kanyang anak mabuti, dahil si Jesus ay banal, hindi ito ipagkakait sa atin ng Diyos. Kaya nga, say the name of Jesus in front of your problems. Napakarami po nagme-message sa akin. Sabi, Father, ang tagal ko nang nagdarasal. Bakit walang nangyayari? Baka nagdarasal ka lang, humihiling ka, pero hindi mo sinasama ang pangalan ng ating Panginoon. Paano ka ba nagdarasal? Baka hiling ka lang ng hiling. End your prayer. Say, through Christ our Lord. Hindi niyo po ba napansin ganyan tayo nagdarasal? Through Jesus Christ our Lord. Sa pamamagitan lang niya. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Pag hindi mo pinapasok ang iyong panalangin sa pintuan kay Kristo, hindi makakarating yan sa langit. Para makapasok ang ating mga hiling, ang ating mga panalangin para marinig sa langit ang ating dasal, kailangan ilapit mo yan sa pintuan ng langit. At sino yon? Si Jesus. That is why it is very important. Once again, I remind you, as you pray, say the name of Jesus. Say the name of Jesus in your marital problems. Say the name of Jesus in your financial problems. Say the name of Jesus in your sickness, in your illness, and see your life will be blessed. You will receive grace. May dalawa lang pong kondisyon. Kasi baka sabihin na nating sabihin yung pangalan ng ating Panginoon. Pagkatapos mararanasan din natin, walang nangyayari. May dalawa kasing kondisyon yan eh. The first one is, you should believe. Amen? Kung sinasabi mo yung pangalan ng ating Panginoon, hindi ka naman naniniwala, wala pong mangyayari. Amen? In whatever we do, we need faith. Kaya nga, pinapaalala din ng ating Panginoon have faith in me. Ano ang turo ng ating Panginoon sa pananampalataya? Kung may maliit kang pananampalataya, sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka, aalis yan. You need faith. So, as you say the powerful prayer, as you say the name of Jesus over your problems in your life, you need faith in saying that. You need faith in praying that. Amen? But second condition, and I want you to be aware of this, as you pray, you need to have a clean heart. You need to have a clear conscience. Ibig sabihin, pag nagdarasal ka, pag may hinihiling ka sa Diyos, pag binigay ng Diyos sa iyo ito, dapat mangako ka, gagamitin mo ang grasya na tatanggapin mo para sa mabuti. Kasi, kung ibe-bless tayo ng Diyos, pagkatapos babalik din tayo dun sa ating pagkakasala, hindi talaga tayo ibe-bless ni Lord. Halimbawa, mayroong mga iba nagdarasal, Lord, sana naman po pagalingin niyo ako. But at the back of their mind, alam nila pag gumaling sila, babalik sila dun sa kanilang pagkakasala. Meron silang kalaguyo Pag gumaling na ako, makakapag-date na naman kami nitong aking girlfriend. May asawa Bakit hindi pinapagaling ng Diyos? Kasi alam ng Diyos pag gumaling, balik sa dating kasalanan. Amen? Merong iba, Lord, sige na naman po,
tulungan nyo naman ako sa finances ko. Sana naman magkaroon ng pera. Sana naman mag-succeed yung business. Pero bakit hindi binibigay ng Diyos sa iyo? Kasi alam ng Diyos, pag binigyan ka niya ng pera, magbibisyo ka. Alam mo yun. Pag nagkaroon ka ng pera, balik sa dati, mahilig makipagsugalan eh. May dahilan din ng Diyos, bakit hindi niya binibigay sa iyo yung hinihiling mo. Kasi gusto ng Diyos, mapabuti ka. Bibigay lang ng Diyos sa iyo yung makakapagpabuti sa iyo at makakatulong sa iyo para maging banal. Amen? So, fulfill those two conditions before you say the most powerful prayer. Be sure to have full faith in the Lord. Be sure to have a clean heart, a clear conscience. Kung alam mo, ikaw ay nananampalataya at wala kang ninanais kung hindi ang kabutihan ng iyong kaluluwa at kabutihan ng ibang tao, say the name of Jesus and be assured that you will be blessed. May mga bagay sa ating buhay na hindi mo pwedeng pagsabayin. Napakarami sa ating ginagawa ito. Nanonood na ng TV, nakasindi pa ang cellphone, nanonood pa sa Facebook o YouTube. Hindi po ba? Paano mo maiintindihan ang iyong pinapanood kung sa dalawa ka nakatingin? Kung hindi ka malilito, siguradong maduduling ka. Mahirap din pagsabayin. Nag-aaral ka, may nililigawan ka. Siguradong merong isa na mapapabayaan. Mahirap din ang meron dalawang pamilya. Kung sa isa pa lang nga, nahihirapan ka na, kukuha ka pa ng isang pamilya. Kung sa misis mo pa lang nga, hindi mo na siya mapasaya, kukuha ka pa ba ng isa? Sasakit ang iyong ulo. May mga bagay na hindi dapat pagsabayin. Kung gusto nating maging matagumpay sa buhay, kailangan isa lang. Bakit ang nakikipagpaligsahan o nakikipagkarera nananalo? Dahil isa lang ang kanyang tingin at tuon sa finish line. Ganyan din ang sekreto ng panalangin. Kung gusto natin na ang Diyos sagutin niya ang ating dasal, isang sekreto ay dapat isa lang ang ating ipagdasal. We should focus on one request only. Isang dasal lang, isang hiling lang. At hindi po ba ganyan din ang ating narinig sa Ebanghelyo? Si Zacarias, si Elizabeth, isa lang ang kanilang hiniling sa Diyos. Ang magkaroon sila ng anak. Kahit na nagtagal po ang pagsagot ng Diyos, sumagot pa rin ang Diyos. Binigay pa rin ng Diyos ang kanilang hiling dahil isa lang ang kanilang palaging pinapanalangin. Tayo, ano yung ating mga dinadasal? Madalas, napakarami natin hinihiling sa Diyos. Ang problema minsan, dahil sa sobrang dami ng ating hinihingi, baka nagkakasalungat yung ating gusto. Halimbawa po, itong mag-asawa na pumunta sa akin, nagpapa-counsel, humihingi ng advice. Ang kanilang problema, bumabagsak na ang kanilang business, ang kanilang negosyo. Nagdadasal sila sa Diyos kung anong kailangan gawin. Sabi po nitong babae, nitong misis, Father, hindi na ako makatulog. Ang dami na naming utang. Gusto na naming ibenta itong negosyo. Pero sumagot naman itong lalaki, sabi niya, ako naman, Father, medyo nag-aalangan ako. I'm half-hearted. Dahil itong negosyo namin, dito kami nag-umpisa. Hiniling din namin sa Diyos ito, binigay naman niya. Pero yun lang nga, ngayon, bumabagsak na, nalulugi kami. Anong kailangan naming gawin? At sabi ko po dito sa dalawa, yan yung problema nyo. Dahil dalawa yung iyong gusto. Isa lang dapat. Kailangan magdesisyon kayo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Manatili yung business o ibenta nyo? Kahit naman ng Diyos, pag naririnig kayo, malilito. Kaya nga, hindi pa niya maibigay kung ano yung gusto nyo. Dahil hindi malinaw kung ano ba talaga. Kailangan isa lang. At pag sigurado na kayo sa kung ano ang iyong gusto, pagtulungan niyong ipanalangin, pagtulungan niyong ipagdasal sa Diyos. Tayo, ano ba yung isang bagay na gusto nating ibigay ng Diyos? Pero, hindi lang dapat isang dasal, kung hindi dapat nagkakaisa tayong nagdarasal. Hindi niyo po ba napansin na itong dalawang mag-asawa, si Zacarias at Elizabeth,
magmula nung kabataan nila hanggang pagtanda nila, nagtulungan sa kanilang pagdarasal. Kaya naman binigay din ng Diyos yung kanilang hiling. They did not only have one request to the Lord. They requested it with one mind and one heart. They were one in prayer. Oo, mahalaga pag tayo po ay nagdarasal turo ng Diyos na ikaw daw ay dapat mag-isa. Sabi ni Jesus, dapat ikulong mo yung sarili sa kwarto at kausapin mo ang Ama na hindi nakikita. Pero hindi po ba mahalaga din na nagdarasal kasama ang iba? Kung hindi mahalaga ang nananalangin na may kasama, bakit naririnig natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, pumupunta sa templo, kasama pa niya ang kanyang mga magulang, si Maria at si Jose. Bawat taon sila'y pumupunta sa templo, nagdarasal na nanalangin. At kahit na nung pagtanda ni Jesus at may panganib na sa kanyang buhay, hindi siya tumigil sa pananalangin kasama ng ibang tao. Private prayers are important, but so are community prayers. Yan yung dahilan bakit tayo ay bumabalik bawat linggo sa simbahan para magdasal ng sama-sama. At makapangyarihan ng dasal ng sama-sama. Hindi lang yung isa ang iyong inihiling, pero nagkakaisa tayo sa panalangin. Kamukha po nung minsan din, meron lumapit sa akin isang bata, sabi niya, Father, gusto ko pong magpari. Sige, sabi ko, tutulungan kita. Pumunta po ng seminaryo, nag-test, pagbalik sabi niya, Father, final interview na po, sabi niya. Pagdasal niyo po ako. Pinagdasal ko po. Pagkatapos po ng interview, hinihintay namin yung resulta. Pagdating, bumagsak siya. Nagtataka ako kung ano ang problema. Ito yung kanyang ina, parating, sabi niya, Father, ako po kasi pinagdasal ko, hindi pumasa yung anak ko. Ha? Bakit? Siyempre, Father, pag pumasok sa seminaryo, ako na lang mag-isa, sabi niya. Yun pala yung problema. Magkaiba ng pinagdarasal. Ano ang inyong dasal? Ano ang inyong gustong hilingin sa Diyos? Paano ipagkakaloob ng Diyos ang iyong hinihiling? Kung merong kontra, kung merong salungat sa iyong dasal. Hinihiling mo sa Diyos, Lord, sana po gumaling ako. Yung palang kamag-anak mo na may sakit ng loob sa iyo, pinagdarasal ka, sana mamatay na yan. Hindi po ba? Kaya hindi ka gumagaling. Dahil merong salungat sa iyong dasal. Pinagdarasal mo na magbago na yung iyong asawa, tumino na. Pero siya, kibit balikat, walang pakialam. Ikaw lang ang nagdarasal. Mas makapangyarihan ang dasal pag sama-sama kayong pamilya na nagdarasal. Yan po ang ating dasal at dalangin. Hindi lang ang magkaroon ng isang dasal, pero magkaisa tayo sa ating panalangin. At makikita mo ang iyong hinihiling ipagkakaloob ng Diyos.